Hi guys, welcome back to our channel and still forest horror stories. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa horror, mystery, and urban legends at dinideliver ito sa story format, ay nasa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa lahat ng episode natin. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Before I start my story, remember I was sharing a story about 2 months ago siguro, or a month ago. It was the first video I uploaded here in YouTube, and ito yung story na shinare ko na parang may naamoy ako ng something masangsang sa labas ng apartment namin. And di ba kasi may buntis kaming kapitbahay nun. So update, I just heard from her office mates na sadly her child died after birth, and it's really a mystery to me, no? And it's puzzling kasi I don't know if it's connected with that thing that I've smelled, and yung mga nangyari nung time na yun, hindi ko alam kung connected, and it's still a mystery to me. Pero condolence sa family niya, and I hope they can recover from it. So anyway, we'll go back to our story, no? Today we're talking about 3 forest horror stories na nangyari in real life. There was these 2 couple, no? Bago lang sila naging magshota, and they were very adventurous. So they decided to go camping. Sa mga time na to, pumunta siya sa isang lugar na konti lang yung nagka-camp, pero syempre may mga forest rangers doon na parang park ranger tinatawag nila, para bantayan yung park or yung forest doon. Noong mga time na to, normal naman yung gabi nila, and nag-decide sila magpahinga na. So habang nagpapahinga daw sila, around 2 a.m., naiihi yung babae, and she was opening the tent, and pag ansip niya na daw yung tent is parang may narinig siya something na sound na parang may naghuhukay daw. So yun yung sound na parang nagpa-stop sa kanya sa pag-open ng tent. So ngayon, narinig niya ng clearly na parang may naghuhukay talaga, ay dahan-dahan niya inopen yung zipper. So nag-open siya, mga ganito lang kaliit na ginanon niya na lang yung butas, then sumilip siya kung ano yung nakikita niya. So anong makikita niya? So habang sumisilip siya doon, ay nagulat siya sa nakita niya. May isang babae, nakaupo siya at may hinuhukay. Medyo malayo ng konti sa kanilang tent, pero malapit lang yun sa camping area nila. So nung nakita niya to, medyo natakot siya at kinabahan. Ngayon, kinising niya boyfriend niya para makita yun. So dali-dali naman bumangon yung boyfriend, ginising siya at sabi ng babae sa kanya, tignan mo. So sumilip yung narasyon niya, ano ba yan? So, sumilip siya dun sa butas, and nagulat siya sa nakita niya ng babae nga na naghuhukay malapit sa camping area nila. So dahil doon ay naglakas loob yung lalaki, inopen niya yung tent, lumabas siya at sinigawan siya, hey, what are you doing? Parang anong nagawa mo, it's in the middle of the night. And so to their surprise, yung babaeng ito ay lumingon. So the moment na lumingon yung babae, para lang walang nangyari, blank yung expression ng babae, and parang alam mo, parang wala siya sa sarili. Parang feeling nila, akala nila multo, pero parang tao naman daw, nakatulala lang sa kanya, tumingin lang. And nung parang sinaway nila, ay dahan-dahan ito umalis. So nagstay sila doon ng mga ilang minutes, inisip nila na natakot siguro sa ginawa nila, ay nagpahinga sila ulit. So wala pa umabot ng mga ilang minutes, parang 20 minutes ganun, nakarinig na naman sila ng yapak, mabilis, parang tumatakbo pa sa tent nila. Dito kinabahan na ng konti yung mga boyfriend-girlfriend. And habang narinig nila yung yapak, dali-dali niya inopen yung tent. Yung babae, yun pa rin yung babaeng yun, at tumakbo siya papunta sa tent nila. Malapit sa tent ay dumiretso siya papunta sa mga gamit ng ito, at dahan-dahan tinapon yung mga gamit na meron dun sa bag nila. Para bang wala talaga sa sarili yung babae.
So, ano mapupulot niya, tignan, tatapon lang ulit. Parang unggoy daw yung, yung actions ng babae. So, hindi nila ma-explain yun. And, nagalit sila sa nangyari. And, tinakot nila, gumawa sila ng loud sound. And, nagstay sila for ilang hours sa labas to make sure na wala. And, nawala na yung babae. So, nagstay sila doon and they made sure na wala na sa perimeter yung babae. And, na-feel nila na medyo safe na. They went back to the tent. So, nakapahinga na sila, no? Okay na sila. So, in the morning, nagulat sila sa tumambad sa kanila pagkagising nila sa umaga. Yung mga gamit nila sa labas, nagkalat ulit. As in, kalat na kalat. And, yung naririnig nila na hukay, naguhukay. Yung una, nung nakita nila yung naguhukay yung babae, medyo mababa pa, mga ilang centimeters lang yung nahukay niya. Pero nung pagka-umaga ay parang ilang feet na yung hukay niya, parang more than a foot daw yung nahukay nitong babaeng ito. And kinabahan sila sa nangyari kasi imagine mo, no, you were sleeping and there was this crazy lady lurking outside, naghuhukay ng walang dahilan, and kinalat pa yung mga gamit mo. Pero chinek nila yung mga gamit nila kung may nawala bang, kasi dahil mamahalin yung ibang mga gamit nila. Wala naman daw nawala, pero yung babaeng yun ay bumalik lang, and misteryo talaga kung ano yung babaeng, multo ba yun or ano, o tao lang ba na baliw. Nagsumbong sila sa park ranger, and sabi ng nagbabantay na wala naman daw ibang tao kundi sila lang nag-camp ng araw na yun. Kaya imposible daw yung sinasabi nila. So, hanggang ngayon misteryo pa rin sa kanila nung yung nangyari. Yung second story natin, a father and a son who loves hunting. So, pumunta sila sa private property na to, and parang nirent nila to for a day or two. So, binigay sa kanila yung password ng padlock, and pumunta na nga sila sa lugar na to. So, habang nagdadrive sila, pansin na sobrang tahimik yung buong lugar. And sabi nga ng anak niya, dahil sa ginawa natin ingay, dahil sa pag-drive ng sasakyan natin dito sa loob ng property na to, ay for sure mabubulabog yung mga animals dito at lalayo ito kung saan tayo pupunta. So, pero hinayaan na lang nila at nag-park sila, and nag-hike na nga sila palayo saan sila nag-park para makita nila kung saan yung maganda pwede mag-set ng tent and saan pwede mag-hunt. So, nag-set up sila ng tent. Once nahanap nila yung lugar nila, nag-set up sila ng tent mag-ama, and nag-hunting na nga sila. Pero wala silang makita kaya isang animal, sobrang tahimik daw. And ang weird daw talaga nung feeling nung time na yun na habang nag-hunting sila. So, noong mga oras na yun, nag-decide sila, bumalik na lang muna sa camp and magpahinga saglit bago sila mag-hunt ulit. Pero laking gulat nila, pagkabalik nila, yung tent na inayos nila ay matumba na and sira na. Ngayon, napaka-question yung anak na kung hangin lang to, hindi to mangyayari kasi nabaon ko yung lahat eh. Base sa mga naalala niya doon sa ginawa nila, natapos niya na maayos yung tent and na-secure niya lahat para hindi to matumba. Pero hinayaan na lang nila and inassemble nila ang tent, nagpahinga sila, then nag-hunt sila ulit. Pero laking gulat nila ulit nung pagkabalik nila ay sira na naman yung tent nila. And medyo napaka-question sila. 110% sure siya na maayos talaga yung pagkagawa sa tent. Imposible masisira yun ng hangin dahil na-set up nila ito ng maayos. So dahil sa mga nangyari yun, nag-decide sila na mag-stay na lang muna doon. So itong mag-ama na to, mahilig talaga sila mag-hunting, and sometimes they stay 3 days sa lugar na yun just to hunt, or parang nag-extend talaga sila madalas, and nag-hiking sila para lang mapahaba yung hunting nila ng tatay niya. Ayun, night time came. So, sobrang tahimik doon ng forest. And habang natutulog siya sa tent, biglang nagising yung anak niya. Nakarinig ito ng tawa. Since nasa gubat sila, sound can travel far. And mga time na ito, nakakarinig siya ng malakas na tawa. Pero inisip niya, sa panaginip niya na yata ito, kaya siya nalimpungatan, baka panaginip lang yun. So, nagpahinga na siya ulit. Minutes passed. Narinig niya ulit yung malakas na tawa, pero yung mga pagkakataon nito ay medyo malapit na yung tawa sa tent nila. Nagising siya at iba na yung pakiramdam niya. Tumatayo ng mga balahibo niya, and parang nanlalaki na yung ulo nila. Ngayon, nagulat siya kasi gising na rin yung tatay niya. So ibig sabihin hindi siya
Hindi siya naguguni-guni. And hindi imahinasyon yung naririnig niya. So dinig nila mag-ama yung malakas na tawa. Para bang may mga tao sa labas ng tent nila. Pero pagkakatanda nila, sila lang yung nag-rent ng private property na yun for hunting. Yung walang ibang tao doon. Sila lang dalawa. Ngayon, gusto silipin ng tatay yung ano bang gumagawa ng tawa na yun. So dandahan niyang bubuksan sana yung tent niya ng maliit lang para silipin yun. Kaso nung parang siguro na feel nung tumatawa na parang nag-react sila, ay tumakbo ito palayo. So inisip nila baka tao lang to. So hindi sila basa-basa natakot agad. Ngayon parang medyo nag-aalala na sila at cautious na sila masyado sa mga nangyayari. And nakahawak na sila sa rifle na meron sila. Ilang minutes ang dumaan ay bigla sila nakarinig na sobrang lakas ng mga yapak. Tumatakbo ito, sobrang bilis. Sobrang bilis nito ay biglang huminto ito sa harap ng mismong tent nila. Ilang inches lang yung layo sa tent yung pagkarinig nila. E nung pagkahinto nito ay bigla itong tumawa ng sobrang lakas. Walang hinto itong tumatawa. And medyo kabado na sila. Mabigat na yung mga pakiramdam nila at hindi na nila alam anong gagawin nila. Nakahawak sa rifle yung papa niya, and naglakas loob siya na silipin na lang ito at tignan kung ano ba talaga yun. Nung hawakan niya yung zipper ng tent ay huminto yung tumawa. Huminto siya sa pagtawa. So imbes na i-open niya yung tent, nagdalawang isip siya ang gawin yun. Hinawakan niya na lang yung rifle niya kay takot na takot sila mag-ama. Ilang minuto rin nung tumanay, narinig rin nilang naglakad palayo yung tumatawa. Sobrang laking misteryo yung mga nangyari. And hindi na sila nakatulog hanggang mag-umaga. Nung naramdaman nila na medyo mataas na yung araw, ay dali-dali sila nag-empake at umalis sa lugar na yun. Sinakyan yung sasakyan nila at lumabas sa gate. Ngayon, pumunta sila sa may-ari and nagreklamo sila na bakit may tumatawa doon. Sabi ng may-ari ay imposible yun. Kayo lang dalawa ang nandoon. Kaya i-check nyo yung mga CCTV cameras natin. Walang ibang pumasok sa property na yun kundi kayo lang para mag-hunting. Hanggang ngayon, naging misteryo pa rin sa mag-ama yung nangyari. Kahit mahilig sila mag-hunting ay medyo nagdadalawang isip na sila dahil sa pangyayaring yun. Itong pangatlong storya ay ibinahagi ng isang kaibigan sa akin. Taga US siya. And sabi niya may isang forest na doon or park na may playground daw. Yung playground na to ay abandonado na dahil nasa gitna ito ng gubat. Napaniwala ang haunted daw yung part ng forest na yun. At kapag umupo ka daw or ginalaw mo daw yung isa sa mga swing doon, ay magre-react yung mga entity na nandoon. Pinapaniwalaan pa nga na mga skinwalker daw yung andoon. Ngayon, siya at mga kaibigan niya ay pumunta sa lugar na yun. Summer ito sa Idaho. Hindi ko lang i-disclose kung saan mismo yung lugar. Ngayon, nung andun na sila sa lugar na yun, ay nagkakatuwaan sila magkakaibigan. Umupo sa swing yung isa sa mga kaibigan nila at nag-swing ito. Tumatawa pa. Maya-maya, dahan-dahan nang dumilim yung lugar dahil gumagabi na. Pero nag-iba rin yung pakiramdam nila. Huminto sila sa paggamit ng swing. And laking sorpresa nila sa mga susunod na mangyayari. Itong panahon na to, yung swing ay hindi huminto. Nagsiswing pa rin to mag-isa. At para bang nag-react na rin yung lahat ng merong pwedeng laro, yung mga pwedeng mong laruin sa playground na yun. Gumagalaw ito kahit sila lang yung tao doon at hindi na nila ginagamit ito. Medyo kinabahan na sila sa mga oras na to. Nawala yung mga tawa na meron nung bago nating sila. Nag-decide sila na dahan-dahan na bumalik sa sasakyan nila at umuwi na. Pero laking gulat nila, medyo lumakas yung hangin. At parang kakaiba daw yung galaw ng mga puno. Hindi nagtagal, may mga anino doon silang nakita. Gumagalaw na sobrang bilis. Sobrang bilis nito ay
di nila makita kung ano ba talaga itong gumagalaw na to. Ang bilis ng aninong gumagalaw sa paligid. At doon, sobrang takot nila. Nagtakbuhan sila, pabalik sa sasakyan nila. So, itong kaibigan ko ay siya yung mamaneho. Ngayon, pagkasakay niya sa kotse, nahirapan tuloy mag-start yung kotse nila. Kaya nagbigay ito ng sobrang kaba sa kanila. Baka maabutan sila kung ano man itong umaaligid sa forest na yun. Nung umandar na nga ang kotse at nakaalis siya sa lugar, ay dahan-dahan silang nag-drive sa daanan. Pero laking gulat na parang may sumusunod sa kanila. Nakikita pa rin nila yung mga anino doon sa paligid. At hindi na ma-explain kung ano to. Grabe na yung panlalamig ng katawan at yung kaba na meron. At sa mga oras na to, sa daan na yun, may isang malaking palikudaw. Binilisan ng kaibigan ko yung takbo niya. At para hindi sila maabutan kung ano man to sumusunod sa kanila. Pero laking gulat niya, may bigla daw deer. Sobrang laking deer na lumitaw sa paliko. At akala nila na nabangga nila ito. May nakita na silang patay na deer, pero hindi daw nila naramdaman yung impact nung parang nadaanan nila. Para lang tumama sila sa parang something ghost. Hindi nila ma-explain nga na maayos kung ano daw talaga yung nangyari. Pero posible daw na skinwalker yung nagpakita sa kanila na nag-anyong animal lang, kaya hindi nila natamaan ng mga oras na yun. Hindi na silang dalawang isip na umalis doon, hindi na rin sila huminto. Kaya dali-dali silang umalis sa forest na yun. Sabi niya hindi na sila bumalik sa lugar na yun kahit kailan, dahil totoo nga talaga yung mga sabi-sabi na haunted yung lugar na yun. So hanggang dito na lang ating mga storya. Sana nagustuhan nyo yung tatlong storya na ibinahagi ko ngayon sa inyo. At kung may nagustuhan kayo, you can share it in the comment section and help me reach my goal this year na maka 1K subs, and hopefully makarami ng likes rin ang ating video na to. So don't forget to hit the like button para marami ang makanood ng ating mga episode. So hanggang dito na lang tayo, hanggang sa susunod.